ating isa sa bisita natin ngayon na Sister Elle. Yes, Lakay. First female mayor. Wow, ayan. First woman majority floor leader. First female mayor. Ayan, at do the honor, ipakilala mo ating Kala ko ikaw bisita. na eh. Ikaw, kasi ako kay Vice. Ayan ang ating makakasama, Lakay. Kilalang kilala naman na siya ng mga taga Maynila. But of course, para sa mga nanonood at nakikinig sa atin, isa pong doktora ang ating bisita ngayong araw. Pala Yes, siya, Lakay. Nagtapos po siya dyan kumadro sa... na ba? Hindi. Midwife yung kumadrona, di ba? Sa parang... Ubigay ni sa babae, doktora, di ba? Okay. Pero hindi siya. Hindi siya ubigay ni. Hindi yung kanyang expertise, Lakay. Okay. Siya ay nagtapos ng Doctor of Medicine sa De La Salle Medical and Health Science Institute. At nagtapos siya, Lakay, ng Biology sa University of Santo Tomas. At siya, Lakay, ay... ano pala siya, Lakay, nagtrabaho din siya sa Ospital ng Maynila Medical Center. Diyan siya nag-training at pumasa bilang physician. Yung board exam niya, Lakay, noong 1992. Ayan, ba't ko ba binanggit yung date? Baka sabi sa akin ni Mayora, bakit mo binanggit yung date? Hindi na kailangan bagitin pa ang pangalan dahil nakikita na sa buhok. Ang kanyang trademark niya na to, Lakay, kumbaga branding. Kapag sinabi mong si Mayor Hani Lacuna Pangan, alam mo na kung sino siya. Para mo nang nakita si Vice Mayor Danny Lacuna. Ayan. Of course, ang ating makakasama, Lakay, ang alkalde ng lungsod ng Maynila sa ating Bakit Ikaw at nag-a-apply sa mga taga Maynila at iluluklok nga ba siya ulit ng mga taga Maynila? Ating alamin yan. Ang ating pong makakasama, si Mayor Maria Sheila Hani Honrado Lacuna Pangan. Itong researcher natin, pinapahirapan ako. Mayor, ma'am, good morning po. Magandang umaga po, Lakay at Sister Elle. At magandang umaga po sa lahat ng inyo pong taga-subaybay. Ayan, ba't mo taga Maynila, Mayor? Siyempre po, sa akin po mga kapwa Manileño, good morning. Ayun. And kasama niya, Lakay, sa ating studio, ang kanyang tandem, Lakay. At siya po ay Vice Mayor ng lungsod ng Maynila. Naging kongresista siya, Lakay, ng ikatlong distrito ng Maynila 2016 hanggang 2022 at naging konsihal din siya, Lakay, ng ikatlong distrito ng Maynila. Lakay, aktor to, turned politician. Ang ating makakasama ay si Manila Vice Mayor John Marvin Yul Serboniet. Panghaba rin. John Marvin pala pangalan nito ni Vice. Vice, good morning po at welcome sa aming programa dito po sa DZRH. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Siyempre sa ating Lakay at Sister Elle at sa ating mga kababayan at lalo na sa mga batang Manileño. Good morning! Saan ka ba sumikat, Vice Mayor? Sa Scorpio Night ba? Yung unang pelikula natin nun, Batang West Side. Ang pangalawa is Laman. Pangatlo yung Naglalayag. Yung kay Miss Norman. Ayan, Batang West Side, Laman. Ha? Ayan, anong laman ng pelikula? Kakaiba yung mga title ng mga movie noon. Ayan. Anyway, dito tayo kay Doktora, kay Mayor Hani Lacuna. Ayan, Mayor Doktora Mama. Ayan, ngayon po ay magre-re-election po kayo. Ayan, ano po ba ang binabalak nyo pang gawin? Ano pa ba ang mga hindi nyo pa natatapos, unfinished business na gusto nyo ipagpatuloy sa ating mga kababayan sa Maynila, Mayor Hani? Marami po tayong mga proyekto na sinimulan po sa lungsod ng Maynila. Siyempre kasama po ang ating Vice Mayor Yul Serbonieto na kung saan ay nakikita namin na marami ang matutulungan sa aming lungsod. Partikular na po dyan yung mga ospital na pinapatapos namin ngayon. Nandyan din po ang Kalinga Center. Parang one-stop shop po yan sa lungsod ng Maynila. Alam naman po ng ating mga kababayan na ang Manila City Hall ay may kalumaan na po. Ito po ay tinayo way back 1941 pa ho yata, kung hindi ako nagkakamali. At sa dami po ng mga kapwa namin Manileño, hindi na po kaya ng City Hall na ma-accommodate ang lahat po ng lumalapit sa atin. Kung kaya't meron ho tayo pinapatayo ngayon, ang tawag po namin ay ang Kalinga Center. Diyan din po, malapit din po sa City Hall sa May Canonigo, na kung saan
ay maiha-house na nila itong infrastructure nito ang iba't ibang mga serbisyong ibinibigay namin o ibinababa namin sa tao. Para lang po sa kaalaman ninyo Lakay at Sister L, meron ho kaming lingguhang proyekto, programa, yung Kalinga sa Maynila program na kung saan lahat po ng mga serbisyong inilalapit nila sa City Hall ay ibinababa po namin diretso sa tao, sa kanilang mga barangay. Siyempre dapat meron niyang follow-up Saan po silang tanggapan lalapit? Kaya po itong Kalinga Center na ipinatatayo natin ngayon, ito po ay sinimula na groundbreaking po tayo noong nakaraang taon pa, kung hindi ako nagkakamali. Saan po yan? Opo, sa may Canonigo, sa Distrito 5 pa rin po yan. Ano bang kayo? Malate, ayan. Opo. Malapit po sa dating Unilever ho yata yun. Opo. Sa may United Nations. United Sa may Nations. UN. UN Avenue. Opo. So, nandun na po lalagay po natin ang ating youth center, ang ating senior citizens affairs center, at doon din po natin ang ilalagay ang isang makabagong library para po sa lungsod ng Maynila, isa pong teatro para sa culture and arts, at kung ano-ano pa ho. Kung baga, nandun na po lahat yon. Isa po yan sa mga major na infrastructure project po na sinimulan natin at balak ko natin tapusin. Mayor Hanila ko na, ma'am, ayan, nabanggit nyo yung City Hall, overcrowded nga dyan Ba't di lipat yung mga, ang daming korte dyan, ayan. Bakit nasa Manila City Hall yan? Di ba dapat Tama po. Ibang Hall of Justice dapat? Yes, yan na po ang matagal na po namin hinihiling. Alam naman po ninyo na yung Hall of Justice po ay sa ilalim po yan ng pamamahala ng Supreme Court. Ang huling balita po namin ay ngayong taon po yan sisimulan. Palalayasin mo na yung mga ililipat na Ililipat. sila. Ililipat na ni CJ Alex Desmundo. Opo, ililipat na po sila sa tama naman ho nilang tahanan. Ayun. Tama. Kasi medyo overcrowded, nagsama-sama City Hall, andyan ang ang mga korte. Ayan. Opo. At sabi nyo, i-rehab nyo ang Manila City Hall. Pati ba yung malaking relo, papalitan nyo ng Rolex ba yan? O Patek Philippe? Hindi po. Yun po ay poproteksyonan namin para hindi po mabenta. Yes. Tsaka signature na yan. Pagka sinabi mong Maynila Lakay, yun talaga yun Yan ang Big Ben ng Manila. Yes. Ayan, sa London. Mahirap na ho kasing i-rehabilitate ang Manila City Hall. Dahil nga po sa kalumaan, hindi rin naman ho natin yan pwedeng ipatibag kasi meron na pong marker yan. Opo, yan. Ito ay historical it's a landmark. historical landmark Yes. na iginawa din po sa amin noong isang taon. Kaya hindi mo po pwedeng galawin ang Manila City Hall. Ang kaya lang ho nating gawin sa City Hall ay i-decongest natin yun. Ayan, tama. Okay? Yung iba ho mga serbisyo na pwede naman po natin ilagay sa panibagong infrastructure project, yun po ang gagawin natin. Ayun. At Lakay, kay Vice naman muna ako magtatanong. Si Vice kasi former congressman po kayo. Nga pala, dating congressman si Vice Mayor. Yes, Lakay. Siya ay naging kongresista and of course, Vice Mayor, naging konsihal din siya, Lakay. So, ang aking katanungan sa iyo, Vice Mayor, ano pa po ang hindi nyo nagawa? Bakit po kayo tumatakbo ulit? Meron din po ba kayong mga hindi pa natatapos at meron pa po ba kayong mga gustong gawin kung bakit po kayo ay muling tumatakbo sa lungsod ng Maynila? Tayo naman ay tumatakbo muli para may pagpatuloy natin yung mga nasimulan nating trabaho at pagandahin pa ang Konseho ng Maynila. Dahil nasimulan natin sa unang taon natin sa Konseho ay nagsulong tayo ng kauna-unang website ng City Council ng Maynila kung saan one click away na lang ang 9,000 ordinansa ng bayan natin. Dati-rati kasi kailangan nyo pang pumunta ng records para hanapin yung mga ordinansa na kailangan mo malaman at pwedeng gayahin din ng ibang lungsod. Kaya kung makikita nyo po yung hard copy ng ordinansa, lasog-lasog na. Ngayon, mas pinadali natin na makita ng mga kababayan natin, miski ordinaryong mamamayan o miski saan lupalop ka pa ng mundo, madali mo nang makita yung kapaki-pakinabang na ordinansa na ginawa ng Konseho para sa mga batang Manileño. At nagsulong din tayo ng
kauna-una ang 21st Century Code of General Ordinances kung saan inayos natin yung mga batas ng Maynila at pinagsama-sama natin mula Municipal Board na kauna-unahang konseho at sa kasalukuyang konseho na magkaroon ng reference yung mga estudyante natin na mapag-aralan ng batas ng Maynila, magkaroon ng reference ang ating mga barangay officials, mga kapulisan natin, mga judge natin para mas madali na lang maipatupad yung batas ng Maynila. At nais natin na may modernize pa yung council at pagandahin pa at alam niyo makapagsulong pa ng mga kapakipakinabang na ordinansa at resolusyon para sa bayan natin. Ayan, akala ko kailangan na magpapasa ng ordinansa, lalakihan ang pork barrel ng mga konsehal. Wala akong ganun sa lungsod ng Maynila eh. Walang ganun daw, Lakay. Oo. Meron po isang karangalan na makapaglingkod sa bayan po natin. Ayan. Balikan natin si Mayora, si Dr. Hani. Ayan. Uy, marami na to ang mayor doon sa mga ayuda ginawa niyong pati yung reporter namin si Boy Gonzales. Si Boy Gonzales sa Dumogoso, Lacuna, Versosa. Tuwan-tuwa at naabutan doon sa 3,000 na nga ba yung ayudang meron yata silang nakuha Lakay yung mga senior nung nakaraan. Matagal-tagal na yun Lakay senior kasi senior na to si Boy. Boy lang ang pangalan pero senior na. Yung senior citizen. Yes po, sa senior po ito. Ayan. 3,000 yung natanggap yata ni Boy. Opo, pang-3 buwan po yun. For 3 months lang yun. 3 months po. Bali, 1,000 po yan kada isang buwan. Aba. So pagka kayo po ay marire-elect bilang mayor, dadagdagan ba yan? Maaari po. Alam niyo po, yun ho ang kagandahan nung ginawa ho naming Kalinga sa Maynila program. Dahil dun po, kinakausap po natin yung ating mga kababayan eh. Bago ho kami maghatid ng serbisyo, para kami nagta-town hall meeting. Yun ho ang ginagawa na. At tinatanong po, kinukwento namin sa kanila, ano ho ba yung mga ginagawa natin para sa lungsod ng Maynila. At the same time, ay pinakikinggan din po natin sila. At isa po sa mga hinining ng ating mga senior citizen sa isa po sa mga Kalinga sa Maynila program namin ay sana ho madagdagan yung kanilang allowance na natatanggap. Dati-rati po kasi Lakay ay 500 lang po ang natatanggap nila. Hindi pa ho sasapat sa lahat po ng mga pangangailangan nila. Kung kaya po, pinakinggan naman po ng Konseho ng Maynila, syempre sa pamumuno ni Vice Mayor Yul Serbo, kailangan po nilang amyendahan yung batas. Yun po kasi ang tandem ng isang alkalde at ng vice mayor kasamang konseho. Sila po ang gagawa ng batas na kinakailangan po para sa lungsod. Ang magpapatupad naman po ay ang alkalde. Kaya nataasan po ang allowance ng mga senior natin from 500 naging 1,000 na po. At tama po kayo, nung buwan ng Marso ay naranasan na po nilang matanggap yung una nilang 3,000 para po sa 3 buwan. Ayan. Nito nakalipas na ilang buwan, di ko lang matandaan na Mayor, ang sabi po na you feel betrayed dahil sa addition ni Yorme Isko. Natubak mong muli bilang Mayor. Ganito rin ba ang nararamdaman ninyo, Mayor Hani Lacuna, ma'am? Way pass na po tayo dyan eh. Move on na po kami. Move on na po kami. Next question. Thank you. Next question please. Pero pag-usapan nga natin, Mayor Ma'am, kasi mainit po itong mga usapin ng survey. Alam naman po natin kahit po sa national, sa mga senador, sa mga tumatakbong party list, yung survey po na nilalabas po ng iba-ibang mga nagko-conduct ng survey katulad po ng Okta, medyo malayo po yung inyo pong pangalan doon po at nangunguna nga po ang inyong katunggali na si former Mayor Isko Moreno. So, pero kayo po ba ay sa inyo pong sarili, kampante po ba kayo na ang mga tagalungsod ng Maynila ay alam kung sino ang kanilang iboboto sa darating na halalan? Opo, kampante po ako. While I respect po lahat ng mga lumalabas na survey at ang mga gumagawa ng survey na ito, iba ho talaga kapag nasa grounds kayo eh. Doon nyo ho mas mararamdaman kung ano po ang pulso ng iyong mga kababayan. Para lang po sa kaalaman ng karamihan, ang mga sample surveys po na nakikita namin
ay sa akin pong palagay, personal ko lang naman po itong Opo. palagay, ay hindi naman po reflective ng dami ng botante po sa aming lungsod. Ang botante po sa aming lungsod, kung hindi ako nagkakamali, ay aabot ng 1.3 million. Wow. Okay. Siguro ko kung midterm election po ngayon, baka ho ang bumoto dyan, mga nasa 700,000. Opo. Kung tayo po ay magpapasurvey at maliit po ang ating sample survey, karaniwan naman ho, dahil mahal po ang survey. Opo. Diba? Nasa 2,000 lang ho. Maliit lang po yun kung ikukumpara mo sa dami ng mga boboto po. Kami po ay may 896 barangays. Marami-rami. Marami-rami. Kung 2,000 po ang inyong isi-survey, so lumalabas po sa isang barangay halos 2 hanggang 3 lang pang masisurvey nyo. Yun ho ba ay refleksyon na ng sentimiento ng buong barangay o hindi? Ayan. Kaya sa akin po, ginagamit ko po siguro ang survey para tingnan lang po na may baseline lang po kami. Pero definitely, lagi nga namin sinasabi, ang pinaka tamang survey po ay malalaman mo sa araw ng eleksyon. Sa bagay, tama ka, Mayor. Tama. Kasi yung maraming mga surveys din na, sa mga senatorial surveys, maraming nasa top 10, pero pagdating ng eleksyon, hindi na nanalo. Naalala ko lang yung dati, yung before. Nasa na yun? Number 5 pa, tapos election, nawala. Ayan. So talagang yung accuracy minsan hindi din natin ma-sure. Pero anyway, nakikita niya sa mga surveys din kung saang lugar kayo malakas, saan kayo mahina, ayan. Sa inyong pag-ikot, Mayor, ayan, saan kayo dapat tumutok? Ayan, siyempre kayo mga kandidato, may kanya-kanyang bailiwick, si Yorme, Tondo, si Versosa, Sampaloc, ayan, kayo Malate, ayan. So paano iniikutan yung bailiwick ng inyong mga katunggali? Kami po pantay-pantay. Pantay-pantay. Wala ho kaming pinipiling Okay. lugar Kasi lahat naman po yan ay boboto sa inyo. Ako rin po ay taga Sampaloc. Pareho po ako nung isa pa rin tumatakbong galing Sampaloc. Lahat po yan, araw-araw, iniikot po namin ng buong Maynila. Wala ho kaming paborito o wala ho kaming tinututukan kasi lahat naman po kailangan malaman kung ano yung ginagawa namin. At the end of the day, isang buong Maynila po ang boboto, hindi lang naman po isang distrito. Ayan. Si Vice Mayor Yul Sermo, taga Sampaloc ka o Tondo, Vice? Binondo, San Nicolas, Quiapo, Santa Cruz po tayo. District District 3 po tayo. District 3 ka. Ayan. So, ang Chinatown, ayan. Tago mo. Ay, maraming masarap na pagkain dun sa Binondo. Maraming masarap doon na pwedeng puntahan ng mga kababayan natin. So, paano ginagawa nyo, Vice Mayor, dito sa mga teritoryo nyo, mga katunggali? Ayan, bailiwick nila. Ayan, pagka pinapasok yan, di ba sinasabing, hindi, iba ang kandidato namin. O wala ba yung naririnig na gano'n? At paano nyo hinihikayat yung mga kababayan natin sa ibang lugar na may dala ring kalugar o kabarangay o kaya kababayan dun sa kanilang distrito? Tayo naman po, ang ginagawa po natin nagmo-motorcade. May motorcade po, merong town hall meeting, merong house to house kung saan humingi po tayo ng tulong sa mga kababayan natin na masuportahan po yung tambalang ni Yul na makakasa sila na ipagpapatuloy natin yung serbisyong tapat at totoo. At kung may makasalubong naman tayo na hindi tayo ang nasa puso, ingyan lang natin din ng tulong. Hindi tayo magsasawang humingi ng tulong po. At ang botohan naman po ay magaganap 12 days na lang, matatapos na. Meron pa silang chance na pwedeng, pwede pa nating mahikayat, maligawan. Kaya naman pag meron talagang nagkasabi sa atin na pasensya ka na dito, pero baka pwedeng pakihati mo na lang. May mga paraan po yan. Para sa amin nun siyempre, sa probinsya, sabi niya, parehong kamag-anak o magkakilala. So para walang selusan, si Mister dun sa kabila, si Mrs. dun sa kabila. Para equal, Pero, Lakay, mayroon akong katanungan kay Vice Mayor kasi mayroon tayo dito sa ating pag-research. Mayroon daw pong soon to rise infra projects para sa mga Manileño. So, ano po ba itong mga to at paano po natin isasagawa or saan pong mga lugar ito itatayo at anong klase pong infrastructure ito? Actually,
Napalad tayong lingkod bayan dahil bago tayo naging vice mayor, naging congressman muna tayo. Ayun. Nakita natin yung mga technique kung paano humingi ng tulong sa national government. Okay. Para sa bayan natin, para sa mga kababayan natin. Kaya naman yung nasimulan natin, kasi congressman may infrastructure yan. Opo. Tayo naging masipag tayo sa kongreso, naging assistant majority floor leader tayo. Tapos sa sinipagan natin, naging deputy majority floor leader at pinagkatiwalaan tayo doon sa kongreso. Kaya naman nakakahingi din tayo ng tulong para may pagpatuloy. Kasi sinimulan po natin yan na makikita po nila yan sa tapat ng SM San Lazaro. Na meron tayong dating presinto na nasa looban, inilagay natin sa gitna ng community para mas madaling makatulong. At yung sa ating, dahil Manila tayo, tayo napakayaman natin sa kultura ng disenyo. Kaya yung mga design ng building natin doon, mga lumang bago, na tas kinopya pa natin yung sa National Museum building, yung tuktok nila na may sculpture doon. Pero yung sa atin, nilagyan natin ng orasan. Tayo naman ang pinapaganda natin. Pero yung mga tatayo pa, pero yung iba kasi tinatapos na lang natin pwede pa lang gawin ng vice mayor. Ito naman hindi naman trabaho ng vice mayor. Ito bonus na lang to bilang lingkod bayan ng vice mayor ng Maynila na makapagtayo din ng mga infrastructure. Katulad nito, mayroon tayong dalawang i-inaugurate na dalawang library. Ito yung dating maliit na library dun sa Pugoso Library na 2 floor lang na maliit lang talaga. Ito minaksimized natin yung lugar, yung lot nila. Ang tawag nga nila doon, Mini National Library. Tapos yung sa San Nicolas naman, yung dating maliit din na National library, pinalakihan din natin. Kasi mga kabataan ngayon, puro sa gadget na lang nagbabasa. Ay, totoo yan. At least, ito naman, programa ng gobyerno naman to na galing sa buwis ng mga batang Manileño na inayos lang natin yung pagbaba ng programa. At least may mapupuntahan na isang silid na tahimik na pwedeng pag-aralan, pagbasahan ng libro, manghiram ng libro. Para naman hindi puro sa gadget lang yung mga kabataan natin. Importante yan, lalo sa mga nagtitisis. Ay, Lakay. oo. Ako nung nagtitisis ako, lagi ako pumupunta ng National Library. Tayong mga old school library. Grabe ka naman sa tayo mga old school. Kunyari Nauna ka ka. pa. Mayor ako na mama, alam po yung naging kontrobersya ang pagbebenta ng Divisoria, Quinta Market at Sabi raw. Sabi raw. Baka sabihin sa'yo. dito naman binenta ang Divisoria, di ba? Alam naman ng lahat yan. Ang tanong po saan daw po ba napunta yung mga pinagbentahan? Ayan, nitong mga facilities, itong mga lugar na ito na dapat hindi rin po ibinenta, kundi dapat pinamahalaan ng City Hall. Hindi ko po kayo masasagot kasi hindi naman po sa akin napunta ganun. yun. Panahon pa ho yan ng dating alkalde. Hindi rin naman ho kami privy kung saan po ginamit yung pondong ipinagbentahan po. Wow. Siyempre, at the end of the day po, Lakay, ay ang magdedesisyon naman po dyan ay ang alkalde. Kung saan po niya gagamitin, sa tingin niya, ang mga pondong pumapasok sa lungsod. Kung ito po ay gagamitin nyo para sa social services o ito po ay gagamitin nyo sa mga proyektong gusto nyo ipatayo, ang alkalde po ang gumagawa ng desisyon dyan. Siyempre, katulong po natin dyan ang Konseho ng Maynila. Opo, Kasi sila naman po ang una mag-aaproba ng budget na gagawin natin para sa isang buong taon. Pero, kumbaga, ang mayor po ito ang mga gusto kong gawin para sa taong ito. Paano ba natin magagawa ito? Saan ba tayo kukuha ng pondo? Sapat na ba yung ibinabayad sa ating buwis ng ating bang mga kababayan? Kailangan ba nating mangutang o kailangan lang nating palakasin yung paghikayat natin sa ating mga kababayan na magbayad ng kanilang buwis? Marami naman ho yan. Tapos, ano ba ang mga prioridad mo? Ikaw ba ang prioridad mo ay pagpapatayo ng mga building o ang prioridad mo ay social services o mga serbisyong diretsong mararamdaman at hinihingi ng mga kababayan mo? Sinabi yung diretsong serbisyo, Mayora Hani Lacuna, sabi ng isang kandidato rin po, ayan, instead na mapunta sa public service, sa health o kaya education, napunta na po sa Manila Zoo. Totoo ba yun? Yung Manila Zoo po, para sa kaalaman ng lahat, yan po ay isa sa mga proyekto na kasama sa inutang po
Wow. Opo. So nangutang pa pala doon sa Opo. akala ko yung pinagbentahan ng Divisoria, yun ang pinampagawa ng Manila. Hindi po. Hindi Wow. po. Iba, hindi po. Maaari naman ho nila yung tingnan. Open naman po ang libro ng lungsod ng Maynila. Gaya nga ho sa napakarami po nating kababayan sa Manila na hindi po alam na yung mga nakita po nila mga proyekto noong mga nakaraang taon ay mga proyekto po na nanggaling po sa inutang na pera. Ang inutang po na pera ay umabot po sa 17.8 billion pesos. Wow. Billion po. Magaganda naman ho ang napuntahan nung inutang na pera kasi napunta po ito sa pabahay, sa ilang eskwelahan, sa ospital ng Maynila at sa Manila Zoo. Kasama po ang Manila Zoo doon. Pero yung 17.8 billion na ipinamana sa inyo nung kayo po ay naging mayor, bayad na ba yung mga utang na yan na mayora? Yan ho ang magandang balita. Kasi po, nakapagbayad na po tayo ng 3.2 billion out of the 17.8 billion pesos. Malaki-laki pa rin. Malaki-laki po. Oo, ang atin pong pagbabayad ay aabutin po hanggang 2042. Oh, Matagal pa ho yan. At sa isang bangko lang po yan. Mapapamana pa pala yun. Opo. Isang bangko lang po yan. Meron pa ho, dalawang bangko po kasi ang atin pong pinagkuhanan ng pondo. sumobra yata ang pangungutang ng City Hall, Mayora, na hirap magbayad ngayon ang City Hall, ang Maynila. Totoo po. Totoo naman po, aaminin po natin, mabigat. Mabigat po na makasalo ng ganyang klase ng laki ng responsibilidad. Kasi syempre, kahit papano po, ay maapektuhan po niyan yung regular na serbisyong ibinibigay mo. Opo, syempre. Servicing, ang laki niyan. Opo. Halimbawa na lang po, sa isang buwan, ang naitala po namin, kung hindi ako nagkakamali, sa isang buwan, may isang buwan ho kami na ang ibinayad po namin sa utang ay umabot ng 372 million pesos. Wow. So that is 372 million pesos po na sanang nagamit namin sa ibang sa ibang bagay. Sa health, education, po pwede naman ho kasi na pwede siguro tayong hindi mangutang o mangutang tayo na hindi naman ganun kalaki. Kasi syempre po, gaya nga na sinasabi ko, ano ba ang tanga natin na pera? Ano bang hawak nating pera? Saan ba natin ito pwedeng gamitin? Hindi ba sasapat? Baka naman sapat ito para sa mga social services. Di yun ang unahin natin. Mag-ipon tayo for other projects. Kapag nakapag-ipon ka sa pagsisinop mo o sa paghikayat mo sa mga kababayan natin na magbayad ng kanilang buwis, nakapag-ipon ka, sininop mo, edi magpagawa ka na isang proyekto, priority projects mo. Pwede naman isa, nagpagawa ka. Halimbawa, isang pabahay. Ipon ka ulit. Tapos paggawa ka ulit, may konting ipon ka, paggawa ka ulit. Hindi yung agaran tayo na gusto natin i-showcase ang Maynila, na sabay-sabay natin siyang ipagagawa. Tapos, baon sa utang. Baon tayo sa utang. Ang nagsasakripisyo po doon, yung mga serbisyo din na dapat ay ibinababa natin. Tama kayo, social services. Social services natin. Anyway, Mayora, ayan, bago natin balikan ng marami pang issue sa Maynila, katulad ng pagkaayusan daw, kalinisan, peace and order ng Maynila. Merong tayong man on the street, Sister L. May magtatanong po sa inyo, Mayor Ma'am, and of course, kay Vice Mayor Yul Servo, no? At nasa ating linya po ang aming reporter na si RH5, Val Gonzalez. Val, sinong kasama mo at ano ang kanyang katanungan kay Mayor at kay Vice Mayor? Val? Meron kaming nakikipatan na isang driver dito. Teka muna, Val, nasa Manila ka ba o nasa Quezon City ka? Ay para sa lungsod ng Maynila, pero dahil sentro ng Pilipinas ang lungsod ng Maynila. Nandito kami ngayon sa Quezon City, Mayor at Israel. Ikaw talaga, akala ko nasa lungsod ka ng Maynila. Hindi pala butante yan eh. Ang beat mo ay QC. Nasaan si Boy Gonzalez? Asan si Boy? Dumagoso, Lacuna, Versosa.
Ayan, dapat ito nagtatanong eh. Ayan, okay. Val, Proceed, Val. taga Maynila ba yan? Ito, Mayor. Baka naman nakatira sa Maynila yan pero nagtatrabaho sa Quezon City. Yes, O baka dalawang bahay, Manila at Quezon City. O BGC. O kaya Quezon City. Ayan ba yan? Ano ba yan, Lakay? Val. At Quezon City ito, pero laging dumaraan sa lungsod ng Maynila. Okay. Okay. Super. Isa siyang Driver. Katabi ko si Mang Buddy. Si Mayor Lacuna at si Mayor Deo, si Sarel. Anong tanong mo kay Mayor Hani Lacuna ng lungsod ng Maynila? Magandang umaga ho, Mayor. Mayor Lacuna, magandang tanong ko lang ho kung may pagkakataon pa po ba kayo mag-ayos si dating Mayor Isko Moreno? Akala ko serbisyo. Akala ko serbisyo. Ikaw naman, Kuya Buddy. Pang-showbiz yung tanong mo, Kuya. Ayan. Very showbiz. Dapat kay tanong mo yan kay Vice Mayor Ay, kay Yul Vice Serbo. Mayor. Oo, kasi showbiz. Ayan. Ayan, Mayor ma'am. At sasagutin ko ho talaga. Opo, ayan. Si Kuya Buddy, ayan. Ako ho, magpapakatotoo lang, baka ho hindi na. Ayan, baka hindi na, Kuya. Kuya Ayan, Buddy, hindi na raw. Baka, possible na hindi na. O sige po, hindi na. Final answer, hindi na. Final answer. Kasi si Phil betrayed si Mayora. Wala pa ng Maynila yun eh. May katanungan ka pa, Kuya Buddy. Natawa naman ako. Pinatanggit, para sa ikaunlad lang naman daw din ng nalungsod ng Maynila. Yun yung kanyang sinasabi. Yun ang kanyang sinasabi. Ayan. Bata, madalas ka ba mahuli sa Maynila, Kuya? Ayan. Para mayroon ka pang... Baka may tanong ka kay Vice Mayor naman. Ay, Mayor, yung isa pa sa mga katanungan ko po dyan sa Maynila, yung mga street parking po, bakit po may yung may bayad sa gilid ng mga kalsada? Naniningil ng mga parking. Parking sa kalsada. Street parking. Dapat sa street, bawal po bawal magparada sa mga gilid ng kalsada. Pero sa Maynila po, lalo na dyan sa may bandang Intramuros po, may naniningil ng mga parking. Ay, ang Intramuros administration, ang Intramuros, kabuuan po ng Intramuros ay hindi po under sa City Hall, sa City Hall, LGU. Sa LGU po. Yan po ay under po sa Intramuros administration. Nagkataon po, pati din po sa ibang lugar din po pala. opo, meron lang naman po tayo, Kuya, na mga... Dito sa may, sa may... Dito sa may, Melunita, Galsan. Akala ko sa Balintawak. Tama ho kayo, Kuya. Tama naman po. Kuya, meron lang ho tayong mga nakatalagang parking areas po talaga sa lungsod ng Maynila na kung saan maari naman po tayong maningil. Nasa batas naman po yan ng lungsod ng Maynila. Unfortunately po kasi ang Maynila ay napakaliit na lungsod. Wala ho talaga tayong masasabi na malaking lugar para pagparkingan ng mga kababayan natin na hindi lang naman ho taga Maynila ang nagpupunta ko, hindi po sa kung saan-saang lugar. May mga naitalaga ho tayo na mga parking areas na nakasaad naman po sa mga ordinansa natin sa lungsod ng Maynila. Yun lang naman po ang pinatutupad natin. Ayan. Okay, Kuya Buddy. Kuya Buddy, okay na po. Lumipit ka na sa Maynila, ha? Kaya taga Quezon City ka pala. Maraming salamat po. Salamat po. Thank you, Kuya Buddy. Ayan. Okay. Maraming salamat. Ikaw talaga, Bal, ang epic mo. Kuya Buddy, na napakaganda nung kanyang tanong. Showbiz na showbiz, natawa tuloy si Mayora. Aga-aga showbiz tayo rito. Yan yung pang-headline na tanong ni Manong Buddy. Dito sa Quezon City, back to you, Sister Relat Mayor. Ayan, pang-tabloid. Very tabloid. Pero teka muna, balikan natin. Akala ko si Boy Gonzales ang magtatanong. Dapat ito magtatanong, taga Santa Cruz ito eh. Kaya Santa Cruz ba si Boy? Santa Cruz si Boy Gonzales. Anyway, balikan natin si Mayora. Mayora, ayan, ang naging issue po ay, ang sabi po ay, noon daw panahon ng dati administrasyon ay malinis ang Maynila. Pero ngayon po ay dumumi na raw po. Ayan, hindi raw naasikaso, Mayora. Ang lungsod po ng Maynila, at ang buong Pilipinas at ang buong mundo ay nasa pailalim ng pandemya. Nung panahon po ng dating administrasyon.
nagsimula po ang pandemya, anong taon? 2020? Yes po. 2020. Ang lahat po ng tao nakakulong sa loob ng kanilang mga tahanan. Wala hong nakakalabas. Doon pa lang po makikita mo sino hong magkakalat sa labas. Opo. So ngayon po, ang nangyari po sa atin, napakamalaking challenge. Bakit po? Bumalik na po sa dating buhay ang atin po mga kababayan. Hindi lang naman po sa lungsod ng Maynila. At akibat po niyan, talaga naman hong madadagdagan na makikita nating kalat. Hindi lang naman po sa Maynila, kundi sa buong Pilipinas. Hindi naman ho tayo tumitigil ng pangongolekta ng basura. Ang pinagtataka ko lang po ay dati po meron ho tayong service provider ng basura. Okay. 2 taon din po natin naging service provider yon. Okay. Dati po wala tayong issue tungkol doon sa basura. Hindi ho tayo nagkaroon ng issue. Ito nga pangalan nga ba ng Sister L, yung basura, Lionel. Lionel. So nung panahon po nila, wala ho tayong issue. Ngayon pinalitan sila, biglang nagkaroon ng issue. Bakit ho ba sila umalis sa Maynila? Ano ho ba ang tunay nilang dahilan? Na ngayon po ay ginagawa nilang lagi na lang na issue ang basura. Porkit ho ba iba na ang taga-kolekta ng basura natin? Wala naman hong pinagkaiba ang basura noon at ang basura ngayon po. Pareho pa rin po. Ayan. At ang kaibahan lang po, doon sa dating administrasyon, lahat po nasa loob ng bahay. Lahat po makakalabas lang para ilabas ang basura nila pag nagdaan na yung mangongolekta ng basura. At yan po ang nangyayari ngayon. Yes po. Ayan. Mayora, isa pang issue, anong reaksyon po niyo dito sa may show cause order ang COMELEC? Dahil may akusasyon po na may vote buying daw po kayo, Mayora. Ay, ako po. Opo. Ay, madali naman po yung sagutin. Kasi unang-una po, wala ho kaming ginagawang kahit anong klase ng vote buying. Kung ano man po ang mga ipinatutupad naming mga social amelioration program po, sinimulan po namin yan 2022. Hindi naman ho namin maaring itigil yan porket panahon ng kampanya at eleksyon. Ano ho ang ginawa ng pamahalaan lungsod ng Maynila? Nanghingi po kami ng pahintulot sa COMELEC ng ilan po sa ating mga social amelioration program kung pwede pa ho natin ipagpatuloy. At binigyan naman po tayo ng exemption. So wala hong kakaiba doon po sa mga ginagawa natin. Natural lang naman, kahit saan naman po kami ho ni Vice Mayor Yul, sa lahat naman po ng programa namin, pinupuntahan namin. Magbibigay ho kami ng ayuda sa mga nasunugan, pupunta ho kami dyan. Kami po, hindi naman ho po pwedeng hindi kami pumunta. Hindi ka na pwedeng tumulong. Hindi ho kami po pwedeng Kami po ay sumusunod sa lahat po ng mga ipinatutupad ng COMELEC. We make sure na wala ho kaming i-violate na kahit ano po na hindi namin dapat gagawin namin. Hindi ho namin gagawin yun. Yun. Okay. Alam mo Lakay, babanggit ko lang to. Kakilala mo to eh. Sino? Itago natin sa pangalang Victor De Leon Lima, ang mahilig mag-shampoo. Taga Manila yan. Ang sabi niya sa atin yung dito parating, member ng Eraserhead. Sabi niya, in fairness, 2 times a day ang koleksyon ng basura ngayon. Aba, sa Santa Cruz, Manila. Santa Cruz ba to si Cruz, Victor De Leon? Opo. Lakay, Sister L, Opo. disiplina pa rin po yan ng ating mga kababayan. Kami po, tuwing kami ay magsasalita ni Vice Yul, walang patid na pagre-remind po sa ating mga kababayan, wag ho niyong ilalabas ang inyong mga basura sa hindi takdang oras. Wag ho natin itatambak sa kahit ano na lang na poste, pader na makita natin o center island, di ba? Yun lang naman ho ang pakiusap namin dahil may ordinansa tayo, di ba? Yun, yung tapat ko, linis ko. Ayan, tama yan. Tapat ko, linis ko. Yes. Dapat sa loob ng LGUs merong ganyan eh. Yes, Lakay, dapat. Kasi importante yun para hindi makalat ang isang lugar. Disiplina ng may bawat clean up din mamamayan. po kami every Friday. Naglabas ho tayo ng executive
executive order, isa po yan sa mga kauna-unang executive order na ginawa ho natin nung pagkaupo ko bilang mayor, na meron ho tayong cleanup drive every week. Ginagawa ho namin yan every Fridays. Buong Maynila po yan, sa barangay, sa loob ng City Hall, na kailangan po naglilinis po tayo. It's a small participation magmula po sa ating mga kababayan. Siguro baka pwede itap yung mga barangay official sa Mayora. Ginagawa naman po nila. Kasi naalala ko nung Marcelo Sisterlo, estudyante ako may mga nag-iikot. Yung nakatira sa Catalonia Street, number 101, yung basura ninyo, linisin nyo naman. Siguro po, kailangan na rin po yan. Dapat lang ho may talaga may political will po. So political will talaga importante. Okay, Vice Mayor Yul Sermo, ayan bilang panghuli po, ayan, kausapin niyo po ating mga kabayan sa lungsod ng Maynila. Bakit kayo ang dapat iboto na Vice Mayor uli ng lungsod ng Maynila? Bakit tayo po? Tayo po ay naging tapat at maayos na sundalo ng gobyerno ng Maynila sa pagtupad sa mga responsibilidad na inatang sa ating balikat, at pinagbutihan lang po natin at pinagigihan natin, at hindi po tayo nagsawang higitan ng sarili natin para maglingkod sa mga batang Manileño. Kaya naman, kung tayo po ay nakapagsulong ng pinakamaraming resolusyon sa buong history ng Konseho ng Maynila, at nakapagsulong din po at nakapagpasa ng 200 mahigit na ordinansa na kapakipakinabang sa bawat Manileño, ay mag-iisip lang po tayo ng programa at susuportahan natin ang mga konsehal natin sa kanilang mga advokasya naman at programa na naisisulong sa bawat distrito nila, at tayo po ay magiging katuwang nila at aayusin lang natin ang pagpapastol para sa 38 konsehal para mas maraming magawa at suportahan ang administrasyon ni Mayor Hani Lacuna Pangan na makapagbigay ng magandang trabaho para sa bayan natin. Biruin nyo, sa sinabi ni Mayor Hani Lacuna Pangan na mayroong obligasyon ng bayan natin, pero hindi natigil ang mga social services, social amelioration na patuloy namin na sinusuportahan. Katulad nung allowance para sa mga senior citizen natin na dating 500, ginawang 1,000. Yung allowance ng mga estudyante sa senior high, colleges na pinagpatuloy at nagsulong pa ng isa pang magandang ordinansa, yung graduation gift na nakapagbigay ng 2,000 pesos para sa mga batang UDM at batang PLM na magsisipagtapos. At isa pang magandang ginawa po namin sa Konseho, yung unang abuloy kung saan ang bawat pamilyang Manileño na mawawala ng kamag-anak, kapamilya ay makakatanggap ng 3,000 pesos at may kasama pang bulaklak at mask card. Ayan lang po, katulad ng PWD natin. Ang PWD natin dati ay 18 pataas lang ang merong allowance na 500 pesos. Pero ngayon, 18 pababa, meron na rin pong allowance na 500 pesos. Hindi po din makakakilos kasi ang pamahalaan natin, ang mayor natin, kung hindi susuportahan ng vice mayor. Ako naman po, ginawa ko po lahat ng assignment ko para sa bayan natin, para suportahan ang ating kauna-unahang babaeng mayor after 451 years. Biro niyo, meron tayong mapagkalingang ina. At yan po, ang makakaasa po sila na ipagpapatuloy lang po natin ang isang tapat at totoong serbisyo na may takot sa Diyos. At dito po sa laban po natin, lalaban lang po tayo ng patas, parehas at may respeto at pagmamahal. At kung muli po tayong bigyan ng pagkakataon ng mga batang Manileño, magpapasa lang tayo ng COC, compassion, obligation, commitment, na iaatang po nila sa balikat natin. COC. COC. Panibagong COC. Basta hindi tayo magkasawa na pagigihan at pagbutihan ng paglilingkod natin. At sa isa pa, mga batang Manileño, baka pwede nyo rin pong suportahan ang One Pinoy Party List sa mga kababayan natin. One Pinoy Party List po, number 13 sa balota. Magiging dagdag boses ng mga batang Manileño sa Kongreso ng Pilipinas. May COC pala si Vice Mayor. Ako STD Ano sa'yo? Ano yung STD mo? Sipag, tiyaga at determinasyon. Sa akin po, ibang ibig sabihin na STD. Doktor po kasi ako. Oo nga Kaya pala nag-work si Nasa Dr. medicine para mas maganda pa nga, PhD na lang, Dr. Aruhan. Lakay?
patience, hard work, and determination. Ayan. At si Mayor naman Lakay. Teka muna, sabi rito si Vice Mayor Yul Serbo, wala bang libreng film showing ng kanyang mga pelikula? Nasa YouTube na yata yan nasa Lakay. YouTube. Makartista pa rin. Ayan, Mayor Hani Lacuna, ma'am. Ayan, kausapin niyo po ating mahabayan sa lungsod ng Maynila. Bakit ikaw ang dapat muling iluklok na Mayor ng Maynila? Bakit po si Mayor Hani Lacuna Pangan? Unang-una po, konsehal pa lang po ako, naging vice mayor ninyo, hanggang naging mayor ninyo, naging tapat po ako sa inyo. Hindi po ako nagpabaya sa lahat po ng ginagawa natin bilang paglilingkod sa ating mga bayan. At ito po ay ang maisusukli ko lang sa mga kababayan kong Manilenyo. Hindi ko po kayo pababayaan. Lalong-lalo na, hindi ko po kayo iiwan. Siguro po kayo na sa pagsasama po o sa tandem ng Hani at Yul, ang inyo pong matatanggap sa amin ay isa lang tapat at totoong paglilingkod. Yun lamang po. Maraming salamat, Doktora. Ayan, pagmamahal na isang doktora. Ayan. Maraming salamat, Mayor Hani Lacuna, Vice Mayor Yul Serbo, sir. Ayan, kandidato ulit sa pagka-vice mayor at re-electionist, Mayor Maria Sheila Hani Conrado Lacuna Pangan. Hani Lacuna na lang po. Sobrang haba, Lakay. Sige, Hani. Ayan. Honey, literal na honey. Ayan. My love, so sweet. Yes. Wow. Maraming salamat, Mayor Hani Lacuna. Maraming salamat din po, Lakay and Thank you Sister po. L. Good morning and good luck po sa inyo. Kilalanin ang mga nagnanais maging lingkod bayan sa Bakit Ikaw? The DZRH Job Interview for 2025 Midterm Elections.